Shabbat shalom mga kapatid sa Panginoon at welcome sa ating programang Ilaw ng Mesiyas. Hatid sa inyo ng Light of Messiah Sorsogon Ministries at ng Light of Messiah Ministries Canada. Samahan niyo kami muli sa loob ng isang oras ng pagtatalakay ng Torah portion ngayong araw ng Sabat habang tayo ay nagpapahinga, kapiling ang Lord of the Sabbath, Yeshua HaMashiach. At patuloy po tayong inaanyayahan ng ating Panginoon. Anyayahan po natin ating mga kamag-anak. I-share po natin ang ating radio program, ang ating mga posts sa ating Facebook page, Light of Visayas Sorcery Ministries, upang lalong mas dumami ang makarinig at makaalam ng tungkol po sa Torah portions at mga Torah lessons na matututunan natin dito sa ating programa na kung saan ito lang po ang programa sa radio program na nagtatalakay ng Torah in Tagalog portion po. So karamihan po na makikita natin sa online ay mga English at hindi po konti lang po ang Tagalog. Kaya mas maigi po na mas marami po tayong maabot ng mga kapatiran, mga naghahanap at tunay na naghahanap ng katotohanan mula sa mga salita ng Panginoon na ibahagi po natin itong ating programa. Ayon po sa Mateo 11:28-30, lahat po tayo ay inaanyayahan ng Panginoong lumapit sa Kanya. Lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako ay maamo at mapagpakumbaba at masusumpungan ninyo ang kapahingahan na inyong kaluluwa. So, ang tunay po na kapahingahan na matatamo natin sa araw ng Sabat, spiritual spiritual rest, and para makagain pa tayo ng spiritual strength and also physical rest. At ganun din po, kasama rin po yung mental rest natin na kalimutan muna natin yung mga trouble sa ating mga buhay, ano pang mga problema sa ating nararanasan natin. Ituon muna po natin ang ating panahon sa sa mga salita ng ating Panginoon. Okay, ako po ang inyong lingkod, Sister Debbie Ferrello with Brother Richard Sison sa kabilang linya. Shabbat Shalom, Sister Deb. Shabbat Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Shabbat Shalom, Brother Richard. So, for the overview po ng ating Torah portion ngayon, ay nakatutok po tayo sa ikalimang pagbasa mula sa Book of Genesis na may pamagat na Chayi Sarah. Ang ibig pong sabihin, ang buhay ni Sarah o Sarah Gib. Sapagkat ang narrative po, ito pong portion natin ay nagsisimula sa unang verse ng bawat portion. Ang nabanggit po dito ay, now Sarah lived 127 years. Okay, yun lang po. Minsan magtatanong tayo, bakit yun ang pamagat pero yun lang ang nabanggit para kay Sarah? Okay. So, alamin natin yan mamaya. This portion, ang portion natin sa Torah ngayon ay filled, may romance po. Sabi nga, may romance din pala sa Bible no? Sa Torah. And sorrow, yung pagdadalamhati ng kamatayan ni Sarah. At nagbibigay din po ito na istorya paano nagmourn o nagdalamhati si Abraham sa kanyang namatay na asawa. At ganun din po, babanggitin sa atin ni Brother Richard, nakapokus po tayo ngayon sa mga karakter at istoryang nakapaloob sa parsya natin ngayon ay ang paglibing kay Sarah, ang pagdadalamhati ni Abraham, at planong paghanap ng mapapangasawa para kay Sarah. Ang batayan kung sino ang pipiliin, ang pagsugo sa kanyang alipin na walang kasiguran kung matatagpuan niyang pinahanap ayon sa criteria na binigay ni Abraham. Ano ang meron siya kung bakit naging matagumpay ang alipin ito sa kanyang misyon. At sa panahon ngayon, advisable pa ba na masunod natin yung naging batayan ni Abraham sa paghahanap ng asawa para sa kanyang anak? Ano ba ang mahalaga sa paghahanap ng asawa? Compatibility o pananampalataya? So, bago po tayo magpatuloy, pinigyan natin si Brother Richard para sa opening prayer. Okay, tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin upang muli po kami makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng radyo at mapag-usapan ang kay Sarah.
Panginoon, nawa ay pagpalain ninyo ang inyong salita na ito ay makarating sa mga pusong nagsasaliksik ng inyong katotohanan. At nawa, Panginoon, ay pagpalain ninyo ang radio station na nagbibigay sa amin ng avenue para maihayag ang inyong Torah. Nawa, Panginoon, ay i-bless nyo rin ang mga makakapanginig nito na ito ay makapagbigay ng kaalaman at kalinawan at direksyon sa mga kapatiran at mga kaibigan na nagsasaliksik ng inyong salita. Binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Amen. So, dito, Sister Deb, mga kapatid, mga kaibigan, pag-uusapan natin yung mga karakter ng mga tao, mga involved na ano rito, no? Ang kay Sarah o yung buhay ni Sarah ay sa Genesis 23:1 to Genesis chapter 25 verse 18. Dito of course, ang unang karakter dito si Sarah, no? Mm. Dito ang kanyang ano ay tungkol sa kanyang kamatayan, yung kanyang honor and legacy. Makikita natin dito na siya ay kilala ng matriarch o siya yung ina, yung pinaka ninuno na mga Inanang babae. lahi. Oo. Na covenant ano. At kilala siya sa kanyang yung dignity niya, yung modesty, saka spiritual depth. Kasi si Abraham ang isa sa pinakamayaman, kung hindi siya ang pinakamayaman na tao sa panahon na yon, no? Ngunit si Sarah ay siya ay napakagandang babae hanggang sa kamatayan niya, Sister Deb, 127 Mm. years old. Ayon sa Mm. text, hindi nagbabago ang beauty niya. Beautiful pa rin hanggang huli. Kasi Talaga dahil nga walang kasalanan. yung kanyang Sin daw ang nagkikreate tahan. pagtanda ng tao. Mm. Kaya Mm. kapag nakakita tayo ng tao na mukhang bata pa rin kahit matanda na, konti lang ang kasalanan yan. Yun na yun, nagre-reflect eh. So, Sa anyway, ngayon, sa ngayon, Brad, tinatawag natin yun ng stress. Kasalanan ko ba stress. stress? Kasi bawal Oo. ma-stress actually dahil sabi nga ng Bawal ba stress? Yeshua, sabi niya, di ba? Pag nakaka-stress talaga ang kasalanan. O, nakaka-stress yung kasalanan. Saka sabi niya, yung worry. Iwan Yung ng worry ang kasalanan. stress eh. Di ba? Oo. Dahil nagwo-worry tayo. Sabi ng Panginoon, do not worry about Saka anything. yung galit, yung O, hindi anger, pagpapatawad. yung unforgiving, yung mga ganyan. So, lahat yan Nakakatuwa. nagbibigay ng lahat ng negative na na bagay-bagay ano. Nakukuha pala ng katawan natin. Kaya, Pati sakit. Kasama ang oo. sakit. Kasi reflective yun eh. Reflective yun sa ano natin ano. Kaya instead na mga beauty products, ang gagawin natin ay yung Torah. Mm. Tayong malinis na pag-iisip, pakiramdam, sa puso natin maayos, nagre-reflect yun sa mukha, sa katawan, healthy tayo, wala tayong problema. So, yun, ano? So, si Sarah, sabi ng Book of Jubilee, ay hanggang namatay siya, talaga namang napakagandang babae pa rin. Kung hindi natin, kung natatandaan natin, at the age of 90, kinidnap pa siya ng kinuha pa siya, pinagnasaan pa siya ni Pharaoh at ni Abimelech, no? Nakursunadahan pa. Oh, kasi akala magandang dalaga yung pala, matanda na pala, no? So anyways, Mm. buong buhay ni Sarah, makikita natin na talagang napakabait niya. Meron siyang tinatawag na character na chesed. Ito, maano ko pa ito mamaya. Pero yung chesed, translate siya as loving kindness, no? Pero it's more than loving kindness ang chesed. It's a culmination ng lahat ng mga ng trait ng nasa fruit of the spirit, no? Yung love, yung joy, yung peace, yung patience, yung kindness, yung goodness and gentleness and self-control. Culmination yun. In addition to that, yung obedience to the Torah. So talagang napakabait talaga, napakamabuting tao. So, kaya kilala siya, nung namatay siya, doon sa, ah, nung namatay siya bigla, kasi si Abraham, tsaka si Isaac, inoffer nga ni Abraham si Isaac. Around 37 years old na si Isaac, ano.
Ngayon, by law and tradition, dapat mailibing kaagad si Sarah. Kaya wala na siyang time na maibalik sa lugar nila. So doon na mismo siya ililibing, no? So ngayon, makikita natin dito na ang kanyang katawan ay trinato, yung tinatawag sa Hebrew na kavod hamet. Yung ino-honor yung dead, yung body ng dead. Kaya kinikerry natin hanggang ngayon yan eh. Hindi ino-honor natin, irerespeto natin yung katawan ng tao kahit kriminal pa yan. Mm. May ano yan, yung body itself kasi nga nag-dwell at one time doon Oo. ang Kahit patay, nire-respeto. yes, oo. Ngayon, kaya hindi nga dapat sinusunog yan, Sister Deb. Hindi dapat Mm. yung So yung cremation is cremation is no, not no. biblical. Hindi biblical yan, no? So yun. Another thing is si Sarah ay kinikilala as a woman of imuna. Ibig sabihin, yung imuna is faith in Hebrew. Ah, Woman of faith. Tapos hospitality. Kung natatanda natin, yung three visitors, kasama siya sa pag-asikaso. Pero hindi Mm. po ito first time. Isipin mo, marami siyang servants. Napakadami nila servants, pero siya mismo ang umasikaso. Hindi niya, oh, Inday, gawan mo si ganito. Oy, boy, gawin mo si ganito. Oy, Chong, Chang, Kuya, Ate. Hindi, siya mismo. Siya mismo ang nag-prepare. Tapos sasabihin ng iba, eh, Panginoon yun. Hindi pa nila alam na Panginoon yun eh. Hindi pa during the time. Pero talagang normal sa kanila yung ganon. Kasi nga sabi ng Panginoong Yeshua, kung gusto mong ikaw maging greatest, dapat ikaw maging servant of all. Yan ang laging ano niya eh. Huwag daw natin gagayahin, sabi ni Yeshua, yung mga nasa Gentiles, yung mga nasa mga nations na kung saan sila yung pinagsisilbihan. So, Mm. sabi niya kaya nga nagpakita ang Panginoong Yeshua na siya mismo nagsilbi. Hinugasan niya ang mga paan ng mga disipulos niya. Kung gusto daw natin maging great, dapat daw maging servant of all tayo. So, yun yung yung pagiging meek, tsaka pagiging ah, parang hospitality natin, ano. Yung holiness, ang ibig sabihin nito, hindi ka affected ng mundo. Isipin po natin ang Kanaan during that time ay napaka-evil. Lahat na yata ng tukso ando doon, lahat ng mga immorality and everything ando doon na eh. Pero hindi sila naapektuhan, no? Para silang may force shield eh. Kasi sila mismo ang hindi nila, tapos pati mga tao nila ganun din. Kaya unique sila eh. Kung bakit nirerespeto sila ng mga taga-ibang lugar, I mean, within the area na hindi nila kasama. Kasi napaka-giver nila, mapagbigay. Alam na marami silang pera, pero hindi sila magarbo, nakatira lang siya sa tent, tapos namimigay ng pagkain, namimigay ng pera, namimigay ng tulong, napakabait. Napakayaman niya, siya pa yung lumuluhod, siya pa nagbabow down sa mga tao para lang ipakita niya na si Abraham na ano siya, yung humble talaga. Kaya nga sabi ng Panginoong Yeshua, blessed are the meek, for they will inherit the earth. No? Tapos sabi rin niya, for God resisteth the proud, but give grace to the humble. So napaka-humble ni Sarah, ganun din si Abraham. Ano? Ngayon, ito, yung kanyang mga ideals ni sinuwit, yan yung Hebrew, yung modesty. Ang modesty, ito yung hindi ka yung maraming tawag dito yung hindi ka vain. Hindi ka yung mo yung kung ano meron ka lang yun lang talaga, taka hindi ka maporma masyado, no? So ngayon walang dito sa parsya na to walang sinabi na dinisobey ni Sarang ang mga Torah or anything. Mm. Um, Maski nga nung pinalayas niya si Hagar dahil nga sa tinutont siya eh. Inilalabanan siya, tinutuya-tuya na siya. Pinalayas niya sa utos na rin ni Abraham kung anong gawin. Pero nung bumalik, tinanggap niya. Tapos Mm. makikita natin hindi nag-appear ang angel kay Sarah. Hindi niya sinabi, "Oy, tanggapin mo anak ni Abraham yan dinadala ni Hagar." Hindi ganon.
Oh, walang Sabi, utos, walang utusan. ang sabi ng angel, bumalik ka ron, isubject mong sarili mo sa kanya. Siya pang pinagalitan. Kaya ka pinalayas, dahil Magpakumbaba ka. makulit ka eh. Pero pag bumalik doon, siguro sabi niya, babalik eh, baka pagalitan ako lalo. Tinanggap pa rin Hmm. siya eh. Ganun po kabait si Sarah, no? Ngayon, ito naman si Abraham, ano? Pangalawang pag-usapan natin si Abraham. Of course, alam natin mabait si Abraham and everything, ano? So, ang role niya rito sa parsya na to ay bumili siya ng libingan ni Sarah. Tandaan po natin, yung buong Canaan na yun ay binigay na ng Panginoon kay Abraham. Sa kanya na yun eh. Pero, merong squatter. May squatter, Sister Deb. Hmm. Oh, squatter naman talaga yung mga yun dahil hindi naman nila kanila yun. Pero bakit ando doon sila? Alam mo ang ginawa, Sister Deb, imbis na magkumuha siya ng mga pulis o mga military, mga gano'n, ano, mga mga private army. Kasi kaya nilang Hmm. palayasin yung mga yan. Hindi gano'n. Ginawa niya, binili niya. Binili niya yung sarili niyang property. Um, pero binibigay na nga actually sa kanya. Sabi niya, sa'yo na. Wala, ikaw ano ka, mabait ka sa amin. Sa'yo na. Kay Abraham, kanya naman talaga yon. Tapos binibigay Hmm. pa sa kanya. Pero sabi niya, hindi, bibiling ko sa iyo. Bibiling ko sa iyo yan. So binili niya, no? So full price. Hindi Hmm. discounted. Hindi yung, bigyan mo na lang ako eka ng discount. Hindi ganun eh. Binayaran niya full price. Oo, hindi siya hindi siya tumatanggap ng ng libre-libre, no. Dito sa parsya rin na ito, makita natin na inayawan ni Abraham. Ayaw niya na magkaroon ng babae, na asawang babae si Isaac sa Canaan kasi nga karamihan ng babae rito, mga haliparot, mga wala na sa hulog, mga magaganda talaga. Wala, sabi na, lawless. Wala silang mga batas. Wala na. Wala na. Ano na Lawless. talaga, Kanya-kanya. kumbaga ano na to eh. Talagang wala na. Sagad na yung Nabubuhay sila kung saan sila masaya. kasyan. O, parang Kung saan ka masaya, sige lang. mga modern ito, sobrang modern na, Sister Deb. Mga Hmm. mga Oo. mga liberated yung mga mind, ano. So alam na natin kung ano 'yan, ano. So ayaw ni Abraham na magkaroon ng asawa niya, magkaroon ng asawang anak niya na si Isaac sa mga babae doon. So kung Hmm. kinakailangan maghanap sa malayo, pwedeng maghanap sa malayo para lang hindi taga doon na ano. So yon, ano. Ngayon, itong si Abraham, pinapunta niya ang kanyang servant, no? At sabi niya, mangako ka na wag mong bigyan ng asawa si Isaac dito, dapat dun sa kamag-anak ng misis ng ng kamag-anak ko, sabi niya doon, ano. Ngayon ito, si Abraham ay nagtitiwala siya sa messenger ng Panginoon, sa Malak of the Lord. Malak is messenger, Melech is king, Malak is messenger. So alam niya na isisend ng Panginoon ang kanyang messenger ahead of the servant. Parang ipiprepare na yung way, no? Hmm. So, dito makikita natin ang kanyang tiwala sa Panginoon. Walang ka-doubt-doubt. Ang nag-doubt pa nga yung servant, paano kung wala talaga akong makita? And then marirelease ka sa aking oath, sa iyong oath. Pero, I'm sure, sabi niya na magpupuntang angel ahead of you. Ipiprepare niya. Basta wag mo lang dalhin yung anak ko ron at wag mo ring paasawahin dito, sabi niya. So tandaan po natin, si Isaac is around 37 years old at this time. Si Abraham ay 137 years old. Okay? So tandaan po natin na si Abraham namatay 175. Pero may gusto akong i-point out dito na si Abraham actually merong ayon sa mga sages, 10 major na pagsubok. At ang Hmm. huling major na pagsubok yung namatay yung asawa niya, si si Sarah. So talagang kumbaga na ano na siya. Ngayon may mga question.
Bakit teka, hindi na lang binalikan si Hagar, asawa rin niya yon. Well, at least naanakan niya one time, di ba? Hmm. Ayon sa ancient text, naunang namatay si Hagar kesa kay Sarah. Hmm. So most likely talaga, kung naunang namatay si Sarah, baka si Hagar nga ang mapapangasawa. Saka hiwalay na sila, di ba? Iwalay na sila. Anything Oo. wala yan. Maaari nakapag-asawa din siya sa ibang lugar. Paring na-defile na rin. Oo. Oo, kasi Oo. batas na yun eh. Oo, hindi pwede. Oo. Oo. Paghiwalay na wala pang asawa, pwede pang balikan. Oo. Pero pag nag-asawa na, hindi na pwedeng Hindi na pwede. bumalik. Abomination na yun sa Panginoon eh. Oo. Ay, okay. So alam nila yun. Yun pa rin Oo. ang batas noon. Yung pa rin ang batas noon, pareho pa rin. Oo. Ngayon ito, si Abraham ay nagpadala ng mga gifts doon sa pagpapadala niya kay pangalan nito, so kanyang servant. Kasi pag Eleazar ba meron yun? tayong Eleazar? Eleazar, si Eleazar yon. Eleazar. Ang ang ano doon, ang point dito is kapag meron tayong something na gagawin, dapat full ang mindset natin. Hindi yung parang o pag hindi Mm. nangyari may backup ka eh. Kaya hindi, bigay mo na, todo mo na. Yun na, puntahan mo. Ito, mga gift, ibigay mo na sa kanila ron. Mm. Kasi sure siya na ang Panginoon ay gagawa ng paraan na makakabalik dito. Makakapagbalik niya, iyon na nga, may kasamang, Pero ah, nakita ko dun, Brad, napakagandang gawing example yung ginawa ni Eleazar na yun, nananalangin siya yan. Oh. na, Pag-uusapan natin na yan. maging matagumpay Oo. o maging Oo. matagumpay yung kanyang search. Yan. Pag-uusapan natin yan, darating tayo dyan. No? Ibitin natin Yes, yung oh. ating mga... Yes. so anyway, Mm. so again, si Abraham, ano, binili niya yung lupa na kanya na binibigay sa kanya. Mm. Okay. Ngayon, pag-usapan naman natin si Ephron, the Hittite. Yung mga anak ni Het. No? Mhm. Ito, ay makikita natin na mabait at magalang sa ano sa parang panimula, parang ano lang, yung kumbaga pakitang tao. Kitang Pangalanan taon. natin 'yan. Pero makikita natin na greedy rin underneath. May greed sila eh. At malalaman natin kung bakit, no? Magaling sila makipag-negotiate. Magaling. Ganun, Parang magaling. salesman. Magaling Parang sila sa salesman. ano, parang ato murang-mura lang to bibigay ko sa iyo. Oh, pero ano ito yung may hidden agenda no. Hindi So naman makikita ganun. natin dito ano ang disobedience sa Torah. Sabi niya in public pabibo siya. Ibibigay ito for free, no? For free ah. Pero nung ano na, ano na, bulungan na lang sila, kahit 400 shekels na lang. So, ang dinig ng mga tao, galing. Ganyan ang mga Presyo pa politician, yung Sister Deb eh. Mga Oo. politician, i-announce na, libre ito, pero actually may bayad. Pero hindi galing sa kanila, sa bulsa nila, kundi sa ano pa rin, sa pondo ng bayan. Yan. Oh, yun lang ang masaklap. Alam mo namimigay, pero hindi naman yung Oh, sariling perang yan. Oh. pinamimigay. So, ganyan yun. Ano? Sa appearance lang ang merong parang mukhang mabait, mukhang di Mukhang makapasang mabuti. tingkat, mukhang laging naguhugas kamay, gano'n, no? Walang alam, pero actually, siya yung mastermind, no? So, wag daw tayong gano'n, ano? At dito, ang mga anak ni Heth, naman, ano, ang karakteristik, ay ino-honor nila si Abraham, nire-respeto nila, no? Tapos, nagko-cooperate sila sa legal transaction, talagang nire-recognize nila ang tzidkut, ano, yung righteousness. Kasi nakikita nila kay Abraham, alam nila na si Abraham ay righteous. Again, ang righteousness po mga kapatid, mga kaibigan, is based sa Mm. Torah. Ang righteousness is based sa Torah. Ibig sabihin kung Based ah, sa yung conforman sa Torah, yun ang mm, righteousness. Hindi yung righteous yan, basta na lang righteous yung word na righteous. Hindi po ganun yun. No? May basis yan. Ang basis niyan ay Torah. Wala nang iba. No? Pwedeng maging mabait ang tao, katulad nito ng mga anak ni Seth, ano? Ni Het. Pero hindi sila naniniwala sa Torah, hindi rin sila righteous.
Hindi ibig sabihin na mabait ka, righteous ka din. No? Pero dapat kung righteous ka, dapat mabait ka. Hindi lahat ng mabait ay righteous. Pero dapat lahat ng righteous ay mabait. Yan ang difference na, no? Anyways, balik tayo rito. Dito sila, no, makikita natin na talagang they do what is good and right. Yung legally. Pero merong isang missing sa mga taong ito. Hindi sila ah, ah, tumalima sa Panginoon ni Abraham. Ibig sabihin, hindi sila nag-convert. Hindi pa rin sila, nakikita nila si Abraham, nirerespeto nila si Abraham, naniniwala sila na may God si Abraham, at nirerespeto nila yun, pero hindi nila, sila ay may sarili rin sila. Ayun, no? Mm. So wala din. Ang pang-apat, dito, of course, ito na, si Eliezer. Eliezer, no? Si Eliezer, siya yung servant ni Abraham. Ito po yung mga kapatid, mga kaibigan. Lahat ng mga servant ni Abraham ay iisa lang ang kanilang religious practices. Hindi pwede kay Abraham na meron kang ibang Diyos-Diyosan na sinasamba. Kapag meron kang ganun, siba ka na. Kasi hindi pwede niyang ipasok yung gods of the nations sa kanyang lugar. Hindi pwede yun. Bawal yun. Kaya kung gusto mo magtrabaho kay Abraham, dapat sisilbi ka sa God ni Abraham. Yun lang ang kondisyon dun eh. O kailangan magpatuli ka, kaya lahat tinuli eh. Kailangan sumunod ka sa Torah, then pag sumunod ka sa Torah, protected ka rin ng Torah. Kasi si Abraham, hindi niya tinuturing na servant yung mga tao, kundi kapamilya. Kaya um, yun ang ano ron eh, yun ang ano dapat pareho ang faith ng kung lahat kayo na nasa bahay dapat iisa lang kayo. Yan ang isa no. Um, Dito makikita natin na siya ay nagpipray sa God ni Abraham. Ibig sabihin, sanay siya. Oo. Um, at sa sobrang humble niya, hindi na nga niya sinasabing, "You're my God," kundi God of Abraham, my master. Para sure ball talaga na yung God na pinagpipray niya, yung totoong God yun. Hindi yung basta God lang. Kasi pag sinabi mong God lang eh. Kaya yun ang difference, Sister Deb, ng God, pag nagbabanggit ang mga nations ng God, at binabanggit natin ng the God of Israel, is different. Kasi yung God of nations, yung God ng ibang nations, ay hindi the same as God of Israel. And ito pa, napaka-interesting nito, Sister Deb, no? May one time, may inimbita ako sa shul, no? Inimbita namin, pumunta sila, gano'n. Tapos na-offend kasi ang prayer is God of Israel. Ah, hindi ba God of natin lahat yan? Bakit God of Israel lang? Di ba? Ganun eh. Parang ano pa, nagalit pa eh. So, anyways, kasi pinapakita natin dito kung sino talagang God na sinasamba. Kaya even sa prayer, di ba? Maski sa Israel eh. The God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. Para sigurado talaga kung sino yung God na pinagpipray mo. Di ba? Oo. Nakamute ka, Sister Deb. Oo. Nakamute ka. Oo. Okay. Maraming God na binabanggit pero hindi natin sure kung yun ba yung God ni Abraham. Kaya Yan. mas Oo. maganda na Oo. nabanggitin. Yan. Mas maganda pa, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, Yes. the God of Israel, the God of the Bible, no? The God, the Mm. true God. Yung gano'n. Yun ang, para alam ko sinong kausap. Di ba? At Sinong kausap pagpapatunay ko. din yung Brad na totoong maraming Diyos-Diyosan. Yan. No? Kasi pag Maraming God. sinabing God, sabihin ng isa, God din naman ako. Para sa akin Mayroong yan, God. yung prayer na yan. Di ba? So So, maraming nananalangin, hindi nila alam kung sinong God yung kanilang pinanampalatayaan. ang Akala tanong, nila pag sino yung sinabing God, sasagot? yun na yun. Sino ang sasagot ng prayer? Yan ang tanong doon, di ba? Ah, So, hindi ibig sabihin, kaya sinabi niya, kaya dapat iisa lang naman ang dapat God pala namin. Hindi, magkakaintindihan. identify natin Oh, kung anong dapat God, sinong i-identify. God. Oh. Kaya sabi niya, the God of my master Abraham, sabi niya. Talagang ano eh. Hmm. Tapos nagbigay siya ng ano, makikita natin dito na ang kanyang pagsubok ay base
sa karakter ng kanyang amo na si Abraham. Mm. Yung chesed, yung kindness, yung loving kindness na hindi i- ito yung word, mga kapatid, mga kaibigan, yung chesed ay isang word na mahirap i-describe sa English. Kasi Mm. more on Hindi ano siya eh, ma-translate. hindi ma-translate ng isang salita lang o dalawang words lang eh. Kaya nga the easiest way to understand is ito yung fruit of the spirit na culminated out of the obedience of the Torah. So, Mm. um, ito yung kesed na mabait ka pero hindi ka sinisipa-sipa ng mga tao, hindi ka apakan. Mm. Ito yung mapagmahal ka pero hindi mo pinapayagan na sinasamantala ka. Ito yung pagmamahal na kaya mong magpatawad pero hindi mo hinahayaan na Hindi mo lagi kang ito-tolerate. nakakaano rin. Oo. Hindi ka At magto-tolerate oh, ng hindi ano, mo mali. tinotolerate. Yung mga ganun, no? So, obedience ito sa Torah. Um, so, ito yung chesed, ano? Pero ang isa sa karakter dito ay paano ititreat ang animal. Yan. Mm. So, Yun. dito. Ngayon, ang prayer niya, sabi niya, Panginoon, Panginoon ni Abraham. Sabi niya kung sana ipagpalain. Ito pa, yung prayer niya, hindi para sa sarili niya. Ang prayer niya ay para sa kanyang amo. Kasi nga kamamatay lang ng asawa. Tapos yung Mm. anak na si Isaac, kamamatayan lang ng ina niya na na mahal niya, di ba? So, parang, sabi niya, parang awa mo naman. Parang ganon. Nagpipray siya yung intensely para sa ibang tao, para sa kanyang amo. So, kaya ang pinakinggan ng Panginoon eh. Sabi niya, ito yung testing, sabi niya. Kapag nag-offer siya ng tubig sa akin at sa hayop, siya yun. Mm. So, yun, ano? Yan ang ano dyan eh. So, dito makikita natin na um, talagang ano eh, yung kumbaga, yung kanyang sign, kasi hindi naman basta-basta sign lang eh. Kundi ito ay may basis. Yung ginamit dito, sabi niya, yung tsar ba'a alay kahim o preventing suffering of living creature. Kasi mga camel ito na nag-travel ng 500 miles, Sister Deb. 500 miles sa desert. So, 10 camel yon. Kung meron man silang dalang tubig, kumbaga, hindi enough para sa tao sa animal. So, yun, ano? Tapos, another thing dito, no? Pag-uusapan natin ay si Rebecca. Si Mm. Rebecca, etong, I would say, na pinakapaborito kong, lahat ng matriarchs, ano ko eh, gustong-gusto ko. Pero ito si Rebecca, kung si Jacob yung number one sa akin, well, Abraham saka Jacob. Pero more on Jacob kasi nga inaapi si Jacob. Kaya medyo mas naka-incline ako kay Jacob. Although, lahat naman sila. Pero, Pero nakita ko, Brad, si Isaac, more on very protected siya kasi nag-iisa siyang anak. nag-iisa. Pero actually, marami ring ano yan si Isaac. Pero anyways, si Rivka o si Rebecca ay batang-bata ito siya nung nakita ni Eliezer, no? Around 14, 15 years old. About 15 ganon, more or less. Batang-bata. Hindi po ito sila nag-asawa kagad ni Isaac, ha? Kasi malinaw ang Bible na 40 years old nag-asawa si Isaac. So 37 namatay si Sarah, 37 din kinuha si Rivka. Nag-antay ng 3 years. 'Yun ang kanilang courtship. Okay? Anyways, um, si Rivka ay napaka-extraordinary ang kanyang chesed. Kung si Sarah may chesed, si Rachel may chesed, si Leah may chesed, ito si Rebecca extraordinary yung chesed, kakaiba. Talagang kumbaga angat sa iba siya. Yung napakabait niya, sobra. Tapos napaka-hardworking, napaka-energetic. Saka decisive siya, may sarili siyang pag-iisip, Sister Deb. Hindi siya yung Mm. pag-isipan ko yung pabebe. Oh, ganun. Hindi. Oo. Ito,
sabi ng Panginoon, nakita ko na, nagbigay na ng sign, ano pang antay natin? Tara, sabi niya. Hindi, batang-bata pa siya eh. Pero Mm. alam na niya ang kanyang mindset. Alam niya ang gusto niya. Ang gusto niya ay yung gusto ng Panginoon. So, yun ang Mm. gusto niya. So, anyways, Saka yung nakinig siya dun sa mga paliwanag ni Eleazar. yes. So, alam niya na nasa tama yung pupuntahan niya. Pero bago pa man din yun, balik tayo sa kwento. After ng prayer ni Eleazar, nakita niya si Rebecca. Napakaganda babae, dalagita. Ganda-ganda. Mm. Sabi niya, ito na kaya yun? Sabi niya. So, syempre, itetest niya ngayon. Sabi niya, pwede ba akong makahingi ng tubig para sa akin saka sa mga animal? Sabi niya, sure. Sabi niya, ipag-iigib kita. Siya pa nag-igib. Ang isang camel ay 30 gallons ang naiinom niyan. So, may sense. Isampu. Tapos talagang pinainom pa niya lahat ng camel. Pinainom niya ang tao. Hindi siya tumitigil hanggang hindi na satisfy. Ganon, ganon ka lupit. At hindi niya kilala ha. Eto ngayon ito, mga kapatid, mga kaibigan. Kung maalala natin, ito madalas kong binabanggit ito eh. Matthew 25:31 to 46. Sabi ni Yeshua, darating ang araw na i-divide ko ang aking flock sa judgment. Ano? Yung nasa right side, mga sheep, sa left side, mga goat. At sabi ko sa mga right side, pumasok kayo sa kaharian ng aking ama. Kasi nung ako ay nagugutom, ako ay iyong pinakain. Nung ako'y nauuhaw, ako ay iyong pinainom. Mm. Nung ako'y dayo, ako ay iyong pinatuloy. Nung ako ay walang-wala, hubad, ako ay iyong dinamitan. Nung ako'y may sakit at nasa kulungan dinalaw niyo. Sabi ng mga righteous, kailan namin ginawa sa iyan, Panginoon? Sabi niya, kapag ginawa mo ito sa isa sa mga brethren ko, ginawa mo na rin para sa akin. Mm. Lahat yan ni Rebecca. Tapos, yung time pa na yun, Brad, madalas na utos ng Panginoon maging mabuti tayo sa mga strangers, sa mga dayo, Yan, sa mga oh. foreigners. Oh. Pinakita yun ni Rebecca. Nakangailangan bigyan, di ba? Kailangan mo. Yan, oh, yun ang ano ron, ano. Tapos, Tapos, di nila alam, ang dami, mas madami pang naibigay si Elizar after that. kaya nga, ito nga, may mga nakikita ko sa, yung mga social experiment na Mm. ihingi ng walang-wala na, tapos bibigyan siya, tapos dahil nagbibigay sila ng malaking pera. So, So, papalitan nila may ng blessing madami. yun eh. Pero ibig sabihin, hindi mo alam kung Pero nakikita doon yung karakter ng tao. Parang yes. test Yes. yung karakter ng tao. Meron pa nga ako nakita, Sister Deb, na ano eh, na tinestingan niya isang pulubi. Mm. Pulubi, yung panghininga niya, binigyan din siya. So, talagang ano niya, kaya tinulungan. Tapos nung may napanood din ako, Brad, nung nabigyan siya, pumunta doon sa ibang mga homeless, namigay Yan, din, pinamumot. binigay. Kaya nga Yeah. ang mga poor, sila pa yung ano eh, sila yung malaki ang chance na makarating Alam sa nila sa kasi yung yan ng pangangailangan. Panginoon. No? Kasi Nilang, wala silang parang greed or wala silang yung interest sa kayamanan. interest na magparami ng, Makakain lang sila, makaano lang, maka-get by lang ng isang uh, araw, okay na. okay lang Kita sa nila yung mga nasa paligid nila, eh okay din, okay na rin sila. So yun ano, unlike yung mga mayayaman sister na meron lang. Oo. billion na eh. Gusto pa trillion ang kukunin. Talagang wala nang ka ano-ano. Oo, parang yung hindi sila mamamatay. Parang Wala buhay na nila. talaga. Oh. Talagang Parang it's wala silang kamatayan. greed. Hindi Oh. rin sa kanila mapupunta yung mga Kasi pinagkukuha nila, ganito yan pinagkukurakot sister nila. Deb eh. Ang ano nila, mindset nila, kukuha sila ng marami, magbibigay sila sa simbahan, akala nila ligtas na sila ron. Bigay sila Oo. nagbigay sila ng 10% nila o 20% nila, Oo. percent pa sila. O May napatawad. simbahan din na parang bayad din sa botante. Yan. Oh. Sa Or, simbahan or, binibigay. or nakapag-pray to receive na sila. So, saved na Papadami sila. ng botante. Oh, Pampadami ng botante. hindi ito, Sister Debo. Gusto kong banggitin to. Kasi akala nila,
Once saved is always saved. Nag-pray to receive na sila. Kahit kumurakot sila ng bilyon-bilyon, trilyon, save na sila eh. Mm. Diba? Yun ang mindset nila eh. So, wala na sa Oh. kanila yun. Oh, ligtas na sila eh. Minsan, Brad, Oh, naisip ko rin nga yan kung bakit ngayon parang sunod-sunod yung lindol dito sa Pilipinas. Tapos sunod-sunod, may darating na naman na bagyo, sunod-sunod ang mga bagyo. hmm. Sinusubok na dito yung mga proyekto na pinagkukurakot nila. Kaya, Oh. nagiging political ako. So, well, Anyway, isang pagsubok ng Panginoon yung pagdating ng mga bagyo, ng mga lindol, para masubukan kung gaano katibay yung mga yeah. establishment na tinayo o mga projects. So ito, si Rebecca ay talagang pinainom niya ang mga camel. Dito bilib na bilib Mm. ako. Pero mo 30 gallons bawat camel. 10 yun tapos 10 tao rin. Ilang beses siyang sumalok Ilang dun. beses tapos Siguro, mm, pinatuloy pa niya sa bahay nila. Tapos inasikaso niya talaga at naniwala siya kasi hindi siya basta naniwala, pinakinggan niya ang statement, ang discussion, mm, kung anong side. Kasi kwento ni Eliezer kung ano nangyari eh. Kwento niya kung ano mm, nangyari sa amo niya, na si Abraham, na ito nga may anak na naghahanap ng asawa na hindi taga kay galing sa lugar nila. dapat galing dito sa lugar din nila. Tapos ito nga, sabi niya, nag-pray ako, sinabi niya, tapos itong binigay sa akin na sign. Lahat yun pinakinggan ni Rebecca. Tapos ito si Laban, yung kuya niya, masyadong madugas. After niyang kunin lahat ng mga Iba. gift, sabi niya, hayaan natin yung babae mag-decide. Kasi alam niya yung babae, hindi ako makapag-decide. Akala, di Oo. makapag-decide. So, makakaligtas sila. Si Rebecca hindi pala ganun. Gusto Na nilang pigilan si Eliasar. Actually, gusto underestimate nila. eh. Oh, underestimated si Rebecca. Yon. Di sumama si Rebecca kasi para sa kanya hindi rin fair. Kinuha nyo na eh. Tapos Oo, tumanggap na sila eh. Tinanggap tanggap ka nila na yung eh. mga Oo. gifts. So dapat hindi ganon, sabi niya, no? Tapos anyway, si Laban ang next character at si Bethuel, no? Si Bethuel ito yung kapatid, ito yung anak anak ng kapatid ni Abraham. So, bali, apo sa kabilang side na si Laban saka si Rebecca. Anyway, dito makikita natin na nire-recognize nila yung hand of God, no? Na dito. Pero yung heart nila mix. Kasi meron pa, baka makakuha pa sila ng more eh. Lalo ito si Laban may greed and manipulation eh. Makikita natin ito later on kay Jacob, ano? So, sila may partial obedience sa recognition of God. Kino-confess nila, sabi nila, lahat ng bagay ay galing sa Panginoon. Pero sabi na, hindi kami makakapagsalita ng mabuti o masama kasi alam namin na kasama ang Panginoon yan. Alam nila involved eh. At kilala nila si Abraham na righteous person. Hindi naman si Abraham unknown eh. Kilala nila si Abraham eh. Alam nila si Abraham na righteous person siya. So, hindi talaga parang hindi kilala. They know each other, no? So yan, ano, yan yung sila Laban at Bethuel. Ngayon ito naman si Isaac. Pag-usapan natin si Isaac. Ito si Isaac, siya yung covenant son. Nireceive niya si Rivka at pinatuloy niya sa tent ng mother niya. Anong ibig sabihin nito? Kasi minsan ano yan, gamit yan ng nanay ko nung namatay na, wag mong gagalawin yan. Ganon, di ba? Masyadong stricto. Kasi marami naman tent doon eh. Dahil mayaman nga ito sila. Pero nakita niya na si Rebecca ay reflective ng nanay niya. Makikita na yung una sa beauty. Napakaganda ni Rebecca. Although ang pinakamaganda talaga sa lahat si Sarah. Yan ay nasa ancient text yan. Pinakamaganda si Sarah. Si Rebecca maganda din. Actually napakaganda rin. Next lang siya kay Sarah. Pinatuloy niya doon sa tent ng nanay niya for 3 years. Ang iba kino-comment na parang isang 40 years old
ay 15 years old yung bata. Hindi ganun, hindi ganun yon. 37 si Isaac, si Rivka is around 15, 16 going 16 probably. So nag-antay sila ng 3 years. 3 years yon bago kinonsummate ang marriage. Kung Hindi, nakita natin na 18 is valid, oh, valid ano, oh, age inantay, na nung inantay mo ng magdalaga ng husto. Saka magkakilala ah, sila. Nakita na, saka so, Si Isaac, mga kapatid, mga kaibigan, kinilala muna nila ang isa't isa tsaka, for 3 years. tsaka virgin si Isaac din. Virgin din Mm. si Rebecca. So, pareho lang sila. Ah, So, yun, ano? At dito makikita natin naman si Ketura, ang next, ano? Si Ketura ay, ito yung naging asawa ni Abraham at nagkaroon siya ng 6 na anak, no? Um, Nabanggit ko kanina na si Abraham ay sinubukan ng Panginoon ng 10 times. Una dito ay nung siya ay pinaalis sa kanyang um, ah, pangalan nito, sa kanyang amain, sa kanyang family. Actually, yung nauna pa yung namatay si Haran yung kuya ni Abraham. mm. Tapos nung pinalis siya sa family niya, tapos pumunta siya sa lugar na hindi niya kilala. Hindi niya alam kung saan siya papupuntahin, pero doon din actually siya bumagsak kung saan siya galing. Kasi galing na siya ron Tapos, yun nga, matagal siyang, yun nga, nung pinangakuan siya ng Panginoon na papunta sa land flowing with milk and honey, pagdating doon famine. After niyan, 10 years na antayin famine pala. Tapos bumaba siya sa Egypt. Ayun, na kursunadahan pa yung asawa niya. Kinuha ni Pharaoh. Pagsubok kay Abraham yon. Tiningnan kung kaya ba ni Abraham ipagpalit ang kanyang kaligayahan sa kapakanan ng mga kasama niya. Nang nakakarami. Nakakarami. So, pumasa na naman si Abraham doon. Tapos hindi pa nagkakaano, si ano naman, Abimelech na naman. Yun, ganun, no? Tapos later on, yun nga, nung pinalaya si Ishmael, tapos later on, nung twice yun Nung una pinaalis si Hagar, tapos pangalawa yung si Ishmael. Tapos, ang second to the last, nung i-offer si Isaac. Tapos pumasa siya ron, nasundan kaagad ng death ni Sarah. So, ayon sa ancient text, Sister Deb, sa Book of Jubilee, Mm. sabi ng angel na sumulat ng Book of Jubilee, tinitingnan nila ang bibig ni Abraham kung magsasalita siya ng anything na hindi righteous. Yung magko-complain ba siya or ano, di ba pag minsan ah, ano pag may nangyari sa ah, sa pamilya natin or something, minsan nakakapagsalita tayo. Ako for one, nung nawala si mami, ng mami ko, nakapagsalita ako ng konti. Pero syempre, hiningi ko na ng tawad yon. Pero ganito yon. Si Abraham hindi talaga bumitaw ng um, eto sabihin ko talaga nun, sabi ko kung kung hindi gagaling ang mom ko, baka alis ako sa Messianic faith. Pero naisip ko Mm. hindi yun Hindi yun ang basis Depende. Oo, dahil ano to kumbaga, ito yung truth na So, binawi ko yun. Si Abraham ay ganon. Hindi talaga siya nagsalita. Kaya napaka-righteous niya compared to anyone who lived siguro noon at ngayon. No? For 10 consecutive na testing sa kanya, hindi siya natinag. Kaya after yung last niya, yung at the age of 137, natigil na lahat ng niya, testing niya. Kaya wala na masyadong sa kanya, wala nang kwento Pero nabuhay pa siya kasi 137 years old si Abraham nung namatay si Sarah So Mm. nabuhay pa siya ng 38 years. So naabutan pa niya si Jacob and everything and everybody.
Pero wala nang kwento kay Abraham. Parang pinatay na siya sa kwento. Kasi tapos na, relax na siya. So, anyway, si Keturah um, ay kasama rin siya. Naging asawa siya, tapos nag-anakan siya. Pero si Abraham, pinaalis niya si Keturah. Kasi para si Isaac lang ang promise talaga. Binigyan niya ng pera, binigyan niya ng ano, hindi niya ano talaga, hindi niya pinabayaan. Pero sabi niya, doon kayo towards the east. Huwag dito. Kaya yung mga Arabs, kasama yan sila. So, hindi Parang lang si sineperate Ishmael. pa lang. Kasi ang akala nila si Ishmael lang yung Arabic eh. Meron pang anim na anak si Abraham na sa area rin na yon, sa east din, no? Ngayon, ito si Ishmael, ay isang karakter din, strong, independent, pero ay although alam niya ang Torah, Sister Deba, no? Kasi lumaki siya kay Abraham eh. Mm. Na-circumcise nga rin siya eh. Kaya Mm. ginagawa niya, pinapractice, ginagawa niya practice target si ano eh, si Isaac eh. So kung magkamali, di ba? So pinaalis sila no. Ito yung ano, ito yung at nakikita natin dito na hindi naging repentant si Ishmael. Nung umalis siya sa kanyang ama, hindi na niya kineri yung faith. Kumbaga, religious lang siya, righteous lang siya, nung ando doon lang siya sa kay Abraham. So ito yung Mm. dapat sana sa mga anak natin, sa mga kamag-anak natin, sa mga kaibigan natin na o mga kasama natin sa faith, no? Na pag nakatali, pag wala na sa grupo, dapat kinikerry pa rin natin yung faith. Mm. Pag umalis na, wala na ulit, parang wala na. By affiliation lang, ano? Hindi Mm. po dapat gano'n. Tapos, may napansin din ako doon, Brad, na yung ginawa ni Abraham, sineseparate niya bawat family, hindi pwedeng magkakasama. So, hindi advisable na sa isang bahay may dalawang pamilya, Oh, sa isang lugar magkakasama. Kasi in the sa ang end result niya palaging mag-aaway at kaawayan. Oh. magkokontrahan. Yan, oh. Yan ang ano riyan, yan. Yan ang makikita. Kaya dito, no, makikita natin ng mga bagay-bagay dito no, na matututunan natin sa parsya na to. Na ang dapat i-practice natin yung financial sa legal integrity. Is pagdating Mm. sa pera, yung Oo. dealing, tsaka yung legality, hindi dapat ano eh, dapat laging may integrity. Kasi may mga ibang Mm. illegal pero hindi morally right. Di ba? Legal Yes, ito eh. oo. Allowed naman ako ah. Allowed akong ganito pero hindi siya legally right. Hindi mo Tapos makita din natin, Brad, na wala sa kanilang, wala ka makikitang kaswapangan kay yan. Abraham. Oo. Hindi siya greedy. Integrity. Yung mga karakter natin na makita natin hindi sila, kahit si Isaac, Yeah. Si si Jacob. Oh, Betuel, oh, ay hindi si Betuel, si Eleazar, yes, sir. dala-dala niya lahat yung kayamanan, ibidadalhin doon, pwede na niya yung Pwede niya urakutin. kupitin eh. Pero Oo, talagang hindi niya siya, lahat. takot siya. Hindi niya gagawin. May faith talaga siya. May kita natin din yung faith. Oh. May takot sa May Diyos. righteousness talaga siya. Pag greedy pala tayo, nawawala yung takot sa Diyos. Kasi Yeah. nagiging Diyos na Oh. Kasi yung kayaman. you cannot love both God and money. Sabi niya. Yes, Either yan. hate Papasok one, din love the yan. other. So you cannot serve God and Mammon. Ano? Mammon is the Mm. God of money. No? So another thing Mm. is yung kindness. Dapat ito yung pagsubok natin. Kindness, yes. Yung, especially yung chesed. Dapat tayo, itetest natin sarili natin on the basis na kasi minsan porke Messianic ako or ako believer ako, ligtas na ako. Ang sungit na eh. O, dapat Mm. dapat hindi ganoon. Dapat tayo yung pinakamabait, tayo yung pinakamabuti, tayo yung pinakamaunawain. Hindi dapat yung sasabihin, ganito ako, tanggapin niyo ako. Hindi, hindi, Oh. hindi. Dapat ayusin natin to. Ayusin natin, no? Mm. Pangatlo, yung dapat nagre-respond tayo sa utos ng Mm. Panginoon. Katulad ni Rivka, anong Mm. realize Si na niya Rebecca. yung utos ng Panginoon, sabi niya, I will go. I will go. Wala na. Hindi ka na magdadalawang isip.
lahat ng sign na ibigay na sa'yo, lukso na. O, di ba? Tapos i-guard daw natin ang spiritual DNA natin sa bahay, ano? Ipoprotect natin. Wag natin papasukin ang mga masasamang ah, katuruan, pamamagitan ng radyo, TV, internet, social media. Dapat hindi tayo affected. Katulad ni Abraham at ang kanyang clan, yung kanyang mga Mm-mm. servants and everybody, hindi sila nahawa ng mga taga-Canaanite, eh, di ba? So, yan ano. Tapos dito sabi dito na dapat i-honor natin yung past, yung mga kamag-anak natin na ano na, yumao na, pero maglo-look forward tayo ng may hope, no? So ganun, no? Tapos dito dapat pagtiwalaan natin yung yung tinatawag na God's choreography. Yung tinatawag na parang yung may plano ang Panginoon na mga twist sa buhay natin, eh. Minsan parang bakit ang tagal na hindi pa rin nagbabago, parang bakit ano? Kasi yung twist niyan, eh, nasa dulo, eh. Mm. Tayo natin yung ano, minsan hindi kaagad ang sagot ng Panginoon. It takes time, no? It takes time. So, dito ano, makikita natin kung anong magiging ano natin kapag tayo ay sinunod natin ang kanyang utos. Ay malaki ang probability na tayo sa dulo ay magiging maayos. Magiging Mm. maayos. Ayan. Ah, wala na yata tayo oras, Sister Deb, ano? Oh. Oo, yeah. Okay, so tama-tama lang yung oras natin, Brad. At habang nakikinig din ako sa iyo, ay marami tayong natutunan din at nakuhang insights. Kagaya ng in-identify mo yung mga characters ng ating mga bida at kontrabida sa ating Torah portion, si Abraham. Nandun yung kanyang honesty, dignity, at yung pagpaplano niya, planning ahead for his son's future future family at yung heritage niya. And then also, nakita din, babanggitin ko lang dito, Brad, yung mga magagandang personality, mga characters natin na may magandang personality. Si Eleazar, maging obedient sa kanyang amo, yung kanyang pananampalataya sa Panginoon, kaya kailangan niya manalangin para makasiguro na magagawa niya yung inuutos sa kanya. At yung nakita din natin doon yung gabay ng banal na espiritu na kahit kahit walang masyadong guided sila sa tingin pa lang nararamdaman na nila na ito na nga yung binigay ng Panginoon. Kagaya din ni Rebecca na very sensitive din sa leading ng Panginoon at sensitive siya sa pangangailangan ng foreigner o ng stranger at alam-alam nila yung utos na yun. Talagang very hospitable pala yung alam na alam ni Abraham na itong family na to na pupuntahan niya ay meron din Torah, alam din nila yung Torah ng Panginoon. And kita din natin kay Isaac, yung patience niya, na bakit di siya pinadala, ba dapat siya ang kukuha sa kanyang magiging bride. Pero dahil iniingatan siya ni Abraham, kaya sinugo na lang yung kanyang tapat na alipin na si Eleazar. And also, yung sabi niya, yung patience niya, pinakita din na naghintay siya ng 3 years bago sila tunay naging married ni Rebecca. And sa pinakabuod din ng istorya natin ngayon, nakita natin dito na yung yung sa New Testament mababasa natin na ano ko yung sa First Second Corinthians chapter 6 verse 14 to 18 na nagsasabi na do not be equally yoked with unbelievers. So, isa pala itong magandang pamantayan sa pag-aasawa na kung ikaw ay nananampalataya sa Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ang mapapangasawa natin ay dapat nananampalataya din at mas maganda na sumusunod sa mga instructions ng Panginoon upang mapabuti hindi lang ikaw, hindi lang kayong dalawa na mag-asawa, kundi pati yung inyong susunod na mga henerasyon ay dadalo yung pagpapala ng Panginoon dahil magkakaroon ng transfer of information, evangelism sa loob ng family
na maihayag ang Torah ng Panginoon. Balik tayo kay Brother Richard para sa closing prayer. Okay, tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po Panginoon sa ah, istorya ng buhay ni Abraham, ni Sarah, ni Isaac, ni Rivka, ni Eliezer. Salamat Panginoon dahil ito'y naisulat upang makita namin kung paano kayo nalugod sa kanila at paano Mm. sila biniyayaan dahil sila ay naging masunurin sa inyo. Nawa Panginoon ay maisabuhay din namin ito at maisapuso upang kami rin po ay makapagbigay ng kaluguran sa iyo at kami rin po ay makapagbigay ng testimony sa ibang tao na makita nila na ang mga sumusunod sa inyo ay merong pabor na nakukuha at ito'y pabor na magpakailan paman. Panginoon, pagpalain niyo po ang inyong salita na ito'y manahan sa puso ng mga kapatiran. Binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. At Amen. inutusan nga ng Panginoon si Moses na utusan si Aaron at kanyang mga anak na pagpalain ang mga anak ni Israel sa ganitong pamamaraan. Yivarechecha Adonai bishmerecha. Ya'er Adonai panavelecha vikunecha. Yisa Adonai panavelecha b'yesem lecha. Shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you. The Lord be gracious to you and give you shalom. So, salamat po sa patuloy na subaybay at pagkikinig sa ating programang Ilaw na Mesiyas. At asahan niyo po na ating mga lessons dito ay patuloy po nating pinupost sa ating Facebook page, Light of Desire, Sorsogon Ministries. At ganoon din po patuloy nating enjoy ang araw ng Sabat, kapiling ng Lord of the Sabbath, Yeshua Mashiach. Sa inyong lahat, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.